Kinaumagahan, nagising si Diseo na masakit ang ulo. Nilapitan siya ni Lihan na seryoso ang mukha. Medyo biglaan ito, pero may hihilingin ako. Pakiusap, kumbansihin mo ang iyong mga handmaiden na maging disipulo ko. Ikinwento ni Lihan na sa amoy pa lang, kaya na ng mga babae na tukuyin ang bawat gamot. Maaari silang maging legendary divine doctors. Pero tumanggi ang mga babae dahil gusto nilang manatili kay Diseo. Kung papayag sila, magpapasailalim ako sa grupo mo, pangako ni Lihan. Nakita ni Diseo ang mga lalaki kagabi na tulog pa rin dahil sa kalasinggan. Nakita rin niya si Namkong Jan na hirap maglinis at magligpit. Pumasok si Diseo sa kusina at naamoy ang masarap na sabaw. Tinanong niya ang mga babae, totoo bang ayaw niyo maging doktor? Gusto naming pagsilbihan ka habang buhay, sagot nila. Biglang pumasok sina Namkong Jan at Jiang Man. Gusto rin namin silang maging disipulo. Sigaw nila, sabi ni Jiang Man. Kahanga-hanga ang kanilang mata para sa mga kayamanan. Sabi naman ni Namkong Jan kay Lin Yen, ikaw ang magiging strategist para sa Namkong clan. Ikaw lang ang makakagawa nito. Nag-away-away ang tatlong matanda kung sino ang kukuha sa mga babae. Galit na sumigaw si Lihan. Hoy, ako ang unang nagtanong. Hindi nagpatalo si Namgang Dion at sarkastikong sumagot. Hindi ba't medyo nagiging matako ka na? Pagkatapos ay may kumpiyansang nagsalita si Jiang Man. Hindi ba dapat ang sarili nilang opinyon ang mas mahalaga? Samantala, si Desa, na naipit sa gitna ng maingay na sagutan, ay parang sisabog na ang ulo sa inis. Dahil hindi na niya matiis, nagpasya siyang palabesan ang tatlo para makapag-isip ang mga kababaihan. Nakikiusap ako sa inyong lahat, maghintay kayo sa labas. Noong siya na lamang at ang mga babae ang natira, sinimulan ni Diseo ang seryosong usapan. Sige, tayo na lang ang nandito. Pakisabi ang nilalaman ng inyong mga isip. Alam kong biglaan ito, pero isa itong pambihirang pagkakataon. Gusto kong marinig kung ano talaga ang iniisip ninyo. Unang nagsalita si Yan. Sa totoo lang, hindi ako sigurado. Masaya ang manirahan dito kasama ang lahat, pero curious din ako sa mundo sa labas. Dagdag naman ni Lian Yen, dahil sa kabutihan ng dakilang may bahay, naligtas ako sa buhay ng pagiging alipin, utang na loob ito na hindi ko mababayaran sa buong buhay ko. Ang maalagaan ang batang Panginoon noon at ngayon ang pinakamasayang panahon ng buhay ko. Sumali rin si Hania, susundin ko kung ano man ang iutos ng batang Panginoon. Iisa lang ang Panginoon para sa akin sa mundong ito. Ipinikit ni Diseo ang kanyang mga mata at nag-isip, pagkatapos ay idinilat ang mga ito nang may desisyon na. Sige, ganito ang gagawin natin. Sinimulan na niyang ayanunsyo ang kanyang pasya. Ate Shuang Yan, sasama ka sa banal na manggagamot. Ate Leang Yan, pupunta ka at magsisilbi bilang vice-estratista. At Ate Hania, magiging disipulo ka ni Jiang Manhi. Yumuko ang tatlong babae bilang pagsang-ayon sa kanyang utos. Nagdagdag si Diseo ng huling salita. Laging bukas ang inyong mga pwesto rito. Kung mapagod man kayo sa lahat, bumalik lang kayo sa bahay. Pamilya ko kayong lahat. Naantig ang tatlong babae sa kanyang mga salita, at habang nangingilid ang luha sa kanilang mga mata, tinawag nila siyang Batang Panginoon. Sa sobrang emosyon, ang mukha ni Diseo ay namilipit sa isang tuso at nakakalokong ngiti. Dahil si Ate Shuang Yan ay isang dalubhasang parmasyutiko, ang lahat ng kanyang gamot ay mapupunta sa akin. Kapag si Ate Leia naman ang naging estratista, ang pondo natin ay halos walang limitasyon. At kapag naging disipulo ni Jiang Man si Ate Hania, lahat ng ari-arian sa lupain ay mapapasa kamay ko. Magiging sobrang yaman natin. Napilitan na lamang ngumiti ang tatlong babae, walang masabi sa kanyang mga ligaw na pantasya. Napagtanto na medyo lamabis siya, tumikim si Diseo. Hoy, nagbibiro lang ako. Paano ko naman kukunin ang lahat ng yaman at luho para sa sarili ko lang? Kailangan nyo lang maging ambisyoso kung gusto nyo ng magandang buhay. Naiintindihan nyo ang sinasabi ko, di ba? Sabay-sabay na sumagot ang tatlo. Siyempre, naiintindihan namin ng lubos. Pagkatapos ay inihatid niya ang kanyang mga ate sa kinaroroonan ng tatlong master. Nagtanong si Lihon, "O, anong nangyari? Ayos na ba ang lahat?" Ngumiti si Diseo at ipinakilala sila.
Si Ate Shuang Yan ay mag-aaral sa ilalim ng banal na manggagamot. Si Ate Lian ay sasama sa bise-estratista at si Ate Hania ay magiging disipulo ni Jiang Man. Nagdagdag siya ng may nakakatakot na tingin sa mukha. Nagtitiwala akong aalagaan niyo silang mabuti. Kinilabutan ng tatlong master sa naisip nila. Bakit bigla akong kinabahan dito? Dahil ayaw nang mag-aksaya ng oras, hinimok niya silang pormalan ang relasyong master-disipulo. Sige na, mamaya na tayo mag-usap. Lakad na kayo. Matapos makipag-usap ng bawat master sa kanilang bagong disipulo, masayang sinabi ni Lihan kay Shuang Yan, magpahinga ka muna sa natitirang oras ng araw na ito. Mag-report ka sa medical hall bukas. Biglang may sumigaw, aking Panginoon. Lumingon siya ng may gulat at sumagot, ha? Ang buong grupo ng mga bagong recruit, na mukhang lantang gulay kanina lang, ay nakatipo na ngayon sa harap niya, kasama sina Baten at Manhang. Sabay-sabay silang sumigaw, nandito na po kayo sa wakas. Ano po ang inyong mga utos para sa amin? Nakatitig sila sa kanya ng may pananabik. Ito ang unang pagkakataon na formal kaming mag-e-ensayo sa ilalim ng isang master. Excited na kami. Inikot ni Diseo ang kanyang tingin sa karamihan, ang kanilang mga mukha ay puno na ng enerhiya, at tinukso sila. Hindi ba't mukha kayong mga buhay na bangkay kanina lang? Natatawang hinawakan niya ang kanyang tiyan. Pero sa ngayon, wala talaga ako sa mood na magturo. Hindi ko man lang maprotektahan ang sarili kong bituka. Kung tutuusin, ako ang kailangang maturuan. Sabat naman ni Baton, alam na yan ng lahat. Ang lakas ng batang Panginoon ay malapit nang lumampas sa mga third-tier master. Inis na sumagot si Diseo. Kailan ko ba sinabing henyo ako? Isang boses ang sumabat, si Manhang iyon. Sabi niya, pero kung nais ng batang Panginoon na matutunan ang aming sining sa pakikipaglaban, ibang usapan yan. Nagpatuloy siya, base sa sinabi mo. Gusto mong matuto sa mas malakas pa sa isang third-tier master, tama. Ilan sa malalaking lalaki ang tumitig ng matindi sa kanya. Pinagdiinan ni Manhang, sa nakikita ko, ang kakayahan ng mga lalaking nandito ay hindi huli sa mga namgang. Nagbigay din ng payo si Batan na nakatayo malapit doon. Ang bawat estilo ng martial arts ay magkakaiba ang gamit. Ang tanging paraan para matuto ng mabilis ay maranasan ang mga ito ng direkta sa sariling katawan. Humagalpak ng tawa si Baten at biglang sumugod kay Diseo ng walang pag-aalinlangan. Nakatayo lang si Diseo, tulala sa nangyayari. Amitabha Buddha, inihagis ng matanda ang isang mabigat na kamao na nagpangiwi sa mukha ni Diseo. Sa isang tusong ngiti, nagpakawala siya ng sunod-sunod at kasing bilis ng kidlat na pag-atake. Dahil nabigla, sumigaw na lang si Diseo, sandali. Pero hindi nakinig ang matanda, at binitawan ang isa pang suntok diretso sa kanyang sikmura na nagpatalsak sa kanya ng ilang talampakan. Hinihingal si Diseo matapos ang walang humpay na atake. Hindi nag-aksaya ng oras si Baton, isinagawa ang kanyang one-finger Zen technique, kaya walang choice si Diseo kundi tiisin ito. Sunod-sunod na tama ang inabot niya mula sa matandang master. Dahil hindi makaganti, nagpakawala ang matanda ng isang malupit na sipa, ang Azure Dragonhorn, na tumama mismo sa kanyang baba. Sinundan ito ng mga mind-shattering palms. Mabilis na itinaas ni Diseo ang kanyang mga kamay para protektahan ang sarili habang binitawan ng matanda ang huling matinding tira na nagpausok sa paligid. Tumawa ng malakas si Baton, puno ng sarkasmo ang boses. Hanggang kailan mo balak maging punching bag ko? Lintek na yan. Mura ni Diseo sa galit, sabay sugod para gumanti. Ginaya niya ang eksaktong galaw na ginawa ni Baton. Nagsimula sa one-finger Zen, pero maliksi itong naiwasan ng matandang master. Sumunod ang Dragonhorn Tiger Pounce, isang sipa na sobrang lakas kaya napasandal ang matanda para lang umiwas. Oho, panunokso pa nito. Sinundan ito ni Diseo ng mind-shattering palm, na nagpawaw sa mga nanunood. Grabe, perpekto ang porma ng batang Panginoon. Hindi ito biro, tunay siyang henyo, hiyawan ang lahat. Namula ang mukha ni Diseo at winigiwi ang kanyang kamay sa hiya. Hindi naman ito ganoon kalaking bagay. Mukhang siya ang tipo ng tao na madaling mailang sa mga papuri. Habang distracted, ginamit ni Baton ang pagkakataon para sa isang tiger feast,
na tumama sa mukha ni Deseo at nagpasadsad sa kanya sa lupa. Lumapit ang matanda, handa na. Para sa isa pang atake. Napakagaling. Naaalala ko ang mga dakilang araw noon. Itinaas ni Deseo ang kanyang kamay para patigilan siya. Grandmaster, sandali lang. Pero hindi nakinig ang matanda, nagpakawala ng sipa sa baba na nagpatalsik sa kanya sa ere. Oo, sigaw ni Baton sa tuwa. Ito ang tunay na pakiramdam ng mabuhay. Ang sarap sa pakiramdam na mailabas ang lahat. Matapos ang maraming araw ng kahihiyan, binigyan din ako ni Buddha ng pagkakataong makaganti. Amitabha Buddha, ngumitngit sa galit si Deseo. Tuso kang matanda ka. Ginamit niya ang momentum ng kanyang pagbagsak para bumalik ng sariling Tiger Fist. Lalo pang ginanahan si Baton at sumugod. Ipakikita ko sa iyo kung ano ang tunay na Tiger Fist. Sa wakas, nag-abot ang dalawa, palad laban sa palad. Napagtanto ni Deseo na kulang sa lakas ang kanyang tira at agad siyang tumalsik paitaas, bago bumagsak ng wasak-wasak sa lupa. Mapang-asar na nagtanong si Baton, hanggang kailan mo hahayaang mabugbog ka? Sumagot si Deseo kahit may sugat. Sigurado ka bang ganyan ang itsura ng 10 taong pagsasanay? Parehong martial arts ang gamit natin, bakit ikaw lang ang hindi sumasadsad sa lupa? Ngumisi si Baton. Gusto mong malaman kung bakit? Dahil may malaking pagkakaiba sa pagitan ng isang araw na nag-ensayo at ng isang taong nag-alay ng buong buhay rito. Galit na galit si Deseo sa loob. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit kinuha ni Ama ang kamay ng matandang bastos na ito. Anong klaseng walang utang na loob na anak ako at hindi ko naunawaan ang dahilan ng aking ama. Tahimik siyang sumumpa, gagawin kong tambol ng templo ang ulo niya. Isang imahe ng ulo ng matanda na nagiging tambol na kahoy ang pumasok sa kanyang isip. Samantala, nangungutya lang na nakangiti ang matanda. Ang isa pang daang taon ay malayo pa. Gamit ang galit, muling sumugod si Deseo gamit ang Tiger Fist. Hindi mapigilan ng mga nanunood ang mag-usisa. Kung sige-sige siya ng ganyan, matutambol lang ulit siya. Oo, pero gusto ko pa ring makitang matalo ang batang Panginoon. Umikot si Deseo para kumuha ng buwelo, sumisigaw ng 1,000-pound drop, yaniji ng lupa. Pagkatapos ay nagpakawala ng reverse tiger scar-apace kick kay Baton. Mabilis itong hinarang ng matanda, umatras mula sa sunod-sunod na atake. Itinaas ni Deseo ang kanyang binti, handang itapak ang paa sa mukha ng matanda. Ang aking magaan na katawan ang magpapawalang bisa sa kanyang 1,000-pound drop, sa isip niya. Maikli ang kanyang mga kamay, kaya binti ang igaganti ko. Tsaka, sino bang nagsabing kamao lang ang gamit sa Tiger Fist? Hindi man lang nabahala si Baton, tumawa pa habang pinupuri siya. Hindi masama, gaya ng inaasahan. Nasalo ng matanda ang kanyang binti, nawala ang momentum. Sumigaw si Deseo, ano? At sa isang saglit, tumalsik siya dahil sa Tiger's Horn Kick. Habang nahihilo, gulat na gulat pa rin siya sa galaw ng matanda at nasambit ang, nakakagamit din siya ng paa sa Tiger Fist. Labag yan sa porma. Bumagsak si Deseo sa lupa, sugatan at walang malay. Nang makitang natamba siya, anunsyo ni Mong, nahimete siya. Lumingon ang matandang master sa isa pang tao. Nakita mo ang buong laban. Ano sa tingin mo? Walang duda, pambihirang talento siya. Ang matuklasan ng susunod na antas ng martial art at ng sarili niyang internal energy, ang kanyang natural na galing at hindi sumusukong espiritu ay kahanga-hanga. Walang mandirigma rito ang hindi magnanais ng ganyang talento, sabi ni Mong nang may ngiti. Para maging eksperto sa lahat ng martial arts na yan, siguradong magiging busy ang batang Panginoon sa hinaharap.